Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:07 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mo gate sa maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation natin. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapigtaan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, sudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Dinggaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sang katahuran. Maayong aga, good morning sa inyong tanan. Mabiyan, welcome sa isa namang edisyon sang pagparagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sang Webes, Abril 9, 2026. Pula sa aton kalendaryo sa buong adlaw, ginasaulog sang bug-os nga Pilipinas ang araw ng kagitingan. Sa adlaw pagod handurawon kag kilalahon ang mga sakripisyo sa aton nga mga war veterans kag sang tanan nga mga Pilipino nga nagabulig para mapabilin ang demokrasya sang aton nga pungsod. Sa kinaanda, maging kupon ninyo, tugtog alas 9:55, subong iya nga aga, ako ang inualaga, JP Herbas. Sa atong mga sukitag palamati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Negros Occidental, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan. Ginatamo tuman sa isa ka medayad nga adlaw ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Ang programa Balita, Issue kag iban pa mabatan live sa 585 kHz sa lisuan sang inyo mga radyo. Subong man mabatan kita live sa 58 o kon sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Kamusta ang inyo sining pagbugtaw mga biyan? Maaga pa ang kapaang ma-experiensyahan na. Ibalo naton sa Pag-asa Iloilo ang mangina heat index sa mga adlaw sang Webes. Kaagano kadako ang tsansa nga maka-experiensya man kita sang pag-ulan-ulan subong iyang simana. Taraw pang dumabyan nga humaling sang Simana Santa. So, minimal gid lang ang mga pion nga nagatupa ang pagpanaliti kag pag-ulan. Sa subong shall we expect bala sang sining mapaang na naman nga panyempo or lauman naton ang medyo malamig pang panahon subong iya nga simana.
nato mabiyan sa piyak nga linya to give us the latest update from Pag-asa. We have Ma'am Lenore Silvestre. Ma'am Lenore, good morning. Hi, hello, good morning. Muna ang atong latest weather update para sa subong adlaw sang Thursday, April 9, 2026. Ridge of high pressure area ay naga-extend over northern kag central Luzon kag ang tropical cyclone or tropical depression nga ginamonitor natin outside ng ating Philippine area of responsibility ay urihi nga na siplatan sa may kalayon 2,880 km east of northeastern Mindanao. So, gahulag ini pa westward slowly. And then, diri naman sa Western Visayas, generally fair weather man kita, pero wala man natong ganadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangalat kung panagoob, tuga sa mga localized thunderstorms. Mahina, tubtub makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon east to northeast, nga magadalasang makanay tubtub makasaran nga pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kaginang alas 5:42 kaginang aga kag magatunod ini alas 6:01 karon sa hapon. Kag ang aton forecasted maximum heat index para sa karon nga adlaw ay yara sa may 41 degrees Celsius. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Lenore Silvestre, madamo agad nga salamat. Ma'am Lenore, ma'am, clarification lang sa imo sining ginhambal na tuhoy sa low pressure area, ma'am. Again, outside pa niya, ma'am, no, sa Philippine Area of Responsibility. Yes sir, sa sagwa pa ni siya sa aton nga ang Philippine Area of Responsibility kag as of now wala pa man siya ti direkta nga epekto sa aton. But how big is the chance, ma'am, nga magsulod ini sa aton nga par kag ma-develop bilang isa ka bagyo? Well, possible siya sir magasulod sa aton nga par by next week sir. Probably possible sa may Tuesday or Wednesday sir. And by that moment, ma'am, bagyo na bala ini o kung low pressure area sa gihapon? Well, sa dokaran sir ang ginamonitor natin late for the past so kagapon sir, so nangin isa na siya kang bagyo sir, so nasa tropical depression category siya. I see. And then possibly siya nga mangin typhoon category sir. I see. So, ini ma'am halin pa iya sa Mindanao nga area, ma'am, no? Ang hulag bala subong, ma'am, usually sa nga bagyo pasaka pa ini or gapanaog ini? Sa dokaran sir, ang iya hulag ay pa westward sir, and then posible man nga mag-recurve sir once kung magpalapit na siya sa aton nga par sir. I see. Ma'am, ang ining bagyo, if ever nga mangin isa ka bagyo sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, mangin na ikapila ining nga bagyo subong nga tuig 2026? Bali, mangin ikatatlo na natin siya nga bagyo sir, kag kung magasulod siya sa ating nga par, paghatagan natin siya sa local name nga Kaloy, sir. Bagyong Kaloy. Ayun. Ma'am Lenore, na-mention mo man ang 41 degrees Celsius nga forecasted heat index. Ini ma'am by far ang pinakataas nga forecasted heat index naton subong nga bulan sa Abril. Yes, sir. Amo na sa subong so far, amo pala na ang pinakataas natin nga forecast nga heat index, sir, 41 degrees Celsius. Kamusta naman, ma'am, ang heat index kahapon? Well, kagapon, sir, ang na-record natin diri sa station ay nasa 41 degrees Celsius, sir. Na-record natin na alas 12 kag alauna sa kagapon, sir. And ma'am, no, kung natalupang binaton nga kung may 40 or 38 degrees sa aton, usually 3 ka degrees Celsius ang abanse pagit iya sang Dumangas. Sa subong, ma'am, kamusta ang forecasted heat index sa bahin sang Dumangas? Well, sa sir, sa may Dumangas, ang ilang forecasted nga heat index, sir, nasa 42 degrees Celsius, sir. So mas mataas pagid break, no, kung ikumpara diri sa syudad sang Iloilo. With that, ma'am, ano ang panugya naton sa tanan nga mga tagpalamati naton, especially no, sa mga kauturan naton nga daw hindi gid mapaiway ang pagtiner sa gwa sa tion sang udto tubtob sa early afternoon? Lang sir, ang mag-inom sila sa madamo nga tubig, so stay hydrated. Kag magdala kita sa protection sa init, sang payong o digada isang kalo, kag
Magsuksok lang kita sa mga lightweight, light-colored clothing, sir. Ayun. Ma'am Leonor Silvestre, for your time and information, madamo gid ma'am nga salamat kag padayon. Welcome, sir, kang maayong aga sa inyo sa liwat. There you have it mga abiyan, si Ma'am Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. So medyo mataas-taas kita mga abiyan ha, sa mga adlaw sang Webes, 41 degrees Celsius ang forecasted and most likely no amuman ini ang mangin actual heat index naton kay kahapon yara sa 41 degrees Celsius ang actual heat index, highest nga heat index naton by far no sa mga bulan sang Abril. Kag sa mga taga Dumangas naman, yara sa 42 degrees Celsius ang posible mga heat index mga biyan sa mga adlaw sang Webes. Halong-halong gid kita ha, hindi lango-lango mga abyan ang heat exhaustion, ang mga balatian nga dala sang tuman nga pagpatial sa init. Madamo na kita sa mga nakilalang naka-eksperyensya sa ginatawag nga heat stroke bangod sang kapaang nga ini. So kung may mga ulubrahon, mga abyan nga mahimo pa mapaiway, no, mas maayo gid nga schedule sa mas tulo temprano. Kung pwede maobra as early as 6 a.m. until 9 a.m. kaga as early or late now, mga past 4 until 6 p.m. no, schedule ang ina nga mga buluhaton. Pero sa subong gani as early as 7 a.m. ang kainit. Do matyagan mo do alas 10 na. So adjust kita anay mga biyan ha sa aton nga day-to-day activities samtang medyo mapaanggid ang aton nga panyempo. Kag kung feel nimo daw hindi gid manami ang imo sini nga pamatsyag, magduha-duha sa pagpahuway. Kung ang feeling ni mo dira, especially sa aton sining nga mga kauturan nga mga construction workers, sidewalk vendors, traffic enforcers, no, feeling nyo daw hindi nakaya sang lawas. Daw lain ini sa kaysa sa naanda ninyong pamatsyag. Hindi pag ibaylo ang imo sini iyang inura sa trabaho. Maglisensya anay sinyo sini nga mga superior kung pwede magpulo pahuway anay. Alas 9:10 sa aga sa aton sini nga mga kauturan sa aton nga pagbalik. Istoryahan naton ang tuhoy sa pag-celebrar sa araw ng kagitingan. Madamo sa mga aktibidad ang ginahiwat karon sa nanuay tuhay nga porsyon sa aton sining pungsyon. Bago gid lamang ginpangunahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang isa ka aktibidad didto sa Bataan. Kag istorya man naton ang pila ka mga balita, local updates gikan sa nanituhay nga mga lokal nga panguluhan diri sa Western Visayas pati na sa mga national government agencies diri sa aton nga rehiyon. Hindi kagiban pa nga mga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Si Digdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintaying tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninong, mano po ninong.
It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito'y patunay ng pag-unlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil sa dumi ng ilog, nagkakamatay ng mga isda, talangga at suso. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalap. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Sa Radyo Pilipinas, alas 9:25 na sa aga, sa gyapon nagapamati kamo sa pagpalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Mabiyan bago gid lamang ginpangunahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang komemorasyon sa ika-84 nga anibersaryo sang Araw ng Kagitingan. Pinagi sa ka-wreath-laying ceremony sa dambana ng Kagitingan sa Mount Samat National Shrine sa Bataan. Angkor the theme giting ng bayani pamana sa salinlahi ang kahiwatan mo biya nag-highlight sang bakod kag sakripisyo kag subong pagkabagadihan sa mga Filipino veterans bilang ila sining lasting legacy for future generation. Ang 2026 observance ng Philippine Veterans Week ang ginasaydo naman mga biyan to April 6 to 13 humalin sa naandan sining madlaw halin Abril 5 tubtub 11 agud ma-maximize ang public participation,
featuring ceremonies, educational initiatives, and community activities honoring the nation's veterans. Kag sa subong nga panyempo mga abyan, hindi lamang mga veterano ang aton nga ginasaluduhan sa pagpakita sang ila sining sakripisyo, pagka makabayan. Kadungan sini mga abyan, aton man nga ginasaluduhan ang tanan nga mga volunteers, mga NGOs nga nagasakripisyo, no, despite sang limited nga pondo ang iban sa ila, purely volunteerism, wala sang may ginabaton nga bayad, pero kaangay sang aton nga mga veterano nagasakripisyo sang ila sining oras, sang ila sining pwersa, mahatag lamang ang nakaigo nga serbisyo kag mapabatsyag ang pagpalangga sa aton sining nga mga kauturan diri sa pungsod Pilipinas. And speaking of pagpabatsyag sang palangga, ang aton sining Iloilo City Government duwat nga magabukas ang community kitchen agud mabuligan mga abyan ang aton sining nga mga kulturan, especially those living sa mga pigadugid nga mga komunidad na padayon sa ila sining pagpangabuhi subong iyang nagtalaas ang pila ka mga presyo, particularly ang produktong petrolyo. Nag-update man mga ben sa tagtaganay isang ayuda sa mga public utility jeepneys o kon PUJ diri sa syudad sang Iloilo. Para idulong sa aton ang detalye sang sining nga balita, kuwaon naton ang live report ni Lodi Emelo Santiagudo. Radyo Pilipinas report. And good morning. Japes, good morning. Maayong aga man sa mga tagpalamatin naton kag nagatutok sa Facebook Live. Subong nga adlaw sa Webes nga dungan man no sa regular holiday nga araw ng kagitingan, diyan pangunahan sang Iloilo City Government ang pagpanagtag sang fuel subsidy coupon para sa mga kwalipikado nga public utility jeepney operators kag drivers diri sa Iloilo City. Mismo si Mayor Raisa Tranyas ang nagpadulong kag upod no sa pagtagtag sang sining fuel subsidy coupon kung sa diin may masobra 1,000 ka public utility jeepney drivers kag operators ang makabaton sang fuel subsidy gikan sa Iloilo City Government. Kada isa sa ila makabaton sang fuel subsidy coupon nga nagabalor 1,500 pesos nga petroleum products no. So subong adlaw ang tagtaganay sang fuel subsidy coupons, pero ang pag-claim nila Jape sa mga gasoline station o mga designated nga gasolinahan sang Iloilo City Government, hiwato naman sa Abril 11 kag Abril 12 sa Sabado kag Domingo. Halin alas 5 sa aga, tubtob alas 3 sa hapon. No? So ang ini Japes nga fuel subsidy, aside pa ini no sa ginapanagtag sa Iloilo City Government sa mga tricycle drivers naman kog operators nga una nga batch no. So this time mga jeepney drivers naman kag jeepney operators ang maghabaton sang ayuda gikan sa Iloilo City Government no. Ginahulat-hulat man naton kung basi sila naman Japes ang next naman nga maka-schedule nga makabaton naman niya sang cash relief assistance gikan sa DSWD. I see. Klarohon talang ang ining fuel subsidy. Ano siya one time big time o kun mangin bulanan o kun simanal nga assistance sa aton sining city government? Ang plan Jape sa city government is bulanan no, himuon ini nga bulanan. Pero ang initial pa lang nga pondo abi nga napain nila is 3 million pesos no. So ang siling sang alkalde magadepende sa availability of funds kay tido kadamo na sang mga initiatives na ginubra subong no, aside sa sining fuel subsidy, subong naman ang ginapatuman ng ining community kitchens no. So ulang tawon naton, pero ang target gidya sang Iloilo City Government Japes mangin regular ini kag himuon ini nga bulanan agud makabulig man sa mga drivers kag mga operators naton sa PUJs, mga tricycle naton nga ago man sila no sang ayuda. In fact ang isa nga plano tani sang Iloilo City Government is pati man mga taxi drivers no. Pero tan-awon naton kung
kung makasulod pa sila sa sining fuel subsidies ang Iloilo City Government, no? Sa iba naman nga bahin, Japes, ang kahapon nga adlaw, Miyerkules, Abril 7, nag-upisa na ang liwat nga pagbukas ng community kitchen sa duha ka barangay sa Iloilo City. Amo ini ang barangay Kalaparan sa Arevalo kag barangay Boulevard sa Molo, no? So ang community kitchens, kung wala pa makahibalo ang aton nga mga tagpalamati, iniya ang inisyatibo sa Iloilo City Government kung sa nagahatag sila, nagaluto sila sang kanon, dapli, kag amo ini ang ginahatag sa mga pumuluyo, no? Tidako ini nga bulig, nag-umpisa ini sang tion sang pandemya, kung sa diin madumasobra 200 ka community kitchens ang ginbuksan sang Iloilo City Government sa mga kabarangayan agud hatag sang bulig. So this time, liwati ni nga ginbuhi kagang duha pa lang ka areas, Japes, anay ang ginpilot test kay siling sang alkalde, no? Lantawan nila kung may mga adjustments sila nga ipatuman kag ano ang mangin na plastada sa ibang pagid nga mga kabaranggayan. Pero as you can see sa pictures, no, kahapon ina nag-roll out na ang Uswag Community Kitchens, no? So ang ilang nga ginahatagan sang prioridad, Japes, sa mga vulnerable sector, ang persons with disabilities, mga katigulangan naton, kag lakip na ang mga drivers naton sa PUJs, no, lakip man sila sa ginatagaan sang pagkaon. So far duha pa lang ka barangay ini, and ginahulat-hulat man naton kung by next week madugangan pa ining duha ka barangay. Iniliwat ang sa may area sang Arevalo sa barangay Kalaparan kag ang area sang Boulevard Molo, no, sa may area sang Molo. Ay si kung hindi ko bagsala sa tiyempo sang pandemya, ang ining community kitchen adlaw-adlaw gid ini nga nagahatag sa nga libre nga pagkaon sa aton nga mga covered nga communities. For this community kitchen intended para sa subong iyang problema naton, adlaw-adlaw man ini nga mangin operational. Yes, no, ang target man nila adlaw-adlaw, pero tan-awon naton kay dumduman ko sang time sang pandemic, nag-thrive ang community kitchens kay kadamo sang ga-donate, no, from private sector, mga pumuluyo naton nga ma-share sang ilang blessings. Pero this time feeling ko naga-depend lang sila solely, Japes, sa pondo man sang Iloilo City Government, no? So amo man agi siguro nga duha pa lang ka barangay nga amo gid na ang lubos nga apektado sang sining energy crisis ang una nila nga ginhatagan sang prioridad, no? Pero i-follow up naton karon kung himuon ini regular or may mga certain days lang mag-operate ang ini nga community kitchen. Pero kung tanawon naton kadamo gid sang mga pumuluyo naton sa duha ka barangay ang nag-avail kag dako na ang bulig sini. Imagine hindi ka na maghimos sang imo nga pagkaon, sang imo nga panyaga or sang imo nga panyapon kay may ara na sang pagkaon nga nagahulat para sa imo. I'm about to ask you man, no, kung bukas bala ang city government sa tanan nga mga pribado man nga organisasyon o kung individual nga luyag iya nga magpalabot sa bulig sa sining community kitchen. Yes, Japes, bukas gid ang Iloilo City Government pinaagi sa City Social Welfare and Development Office, pero actually wala gani isang categorical announcement, no, from alkalde kay siguro may ginpain gid sila nga pondo para sa sining Uswag Community Kitchens, no. Pero kung may mga kauturan kita nga luyag mag-donate, pero subong abi, Japes, nga tiyempo do halos tanan nga sektor apektado, no, maskin ara ka sa middle class or sa upper income, no, apektado kagid sa nagapadayon nga pagsaka sang presyo sang gatom. Pero amo na, no, lakip lang ini, Japes, sa mga tikang man nga ginobra sang Iloilo City Government, and siguro idugang ko lang, no, aside man sa paghatag sang bulig sa mga nagkalain-lain naton nga sektor, isa man sa mga ginobra sang Iloilo City Government, Japes, ang pagpatuman sang energy conservation measures kung sa diin gani nga bangod sa pagpatuman nila sini pinaagi sa pag-implement sang may ara sila sang EO gid nga gin-issue si Iloilo City Mayor Raisa Treñas base sa report nga ginpagwa ni Engineer Neil Ravenna nagnubo ang kuryente dito sa may Iloilo City Hall, no.
ang from 147,000 kilowatt per hour from January to February 20, naglabot na lang ini sa 119,000 kilowatt per hour or kung nantawon naton sa porsyento, 19% ang pagnubo sa billing period sa Iloilo City Hall main building. No? Actually, dito kita kung kaisa kag very strict sila, no, lakip sa ilang mga ginapatuman nga measure, Japes, ang pag-maintain sa temperatura sang aircon nga 24 degrees. Tapos kung hapon at exactly 4 o'clock dapat patay na ang aircon, kay ang mga guards isa-isa nga nagasulod sa office agod i-remind nga dapat patyon ang aircon by 4 PM kag ang diba sang una 3 ka elevator ang go-operate, subong duha na lang ka elevator ang go-operate. Kag syempre gina-promote man sang Iloilo City Government ang paggamit sang hagdan kung dira ka man lang matransact from first floor to third floor. So amoy na maayo man nga balita kay dako ini nga pagbuhin, no, sa billing period sang Iloilo City Government, Japes. In short, nangin epektibo gid ang ining kausa sa aton nga gobyerno nga magpatuman ana kita sa mga energy conservation adjustment para nga magnubo-nubo man ang atong nga gamit sa enerhiya. Kag resulta man ini, Japes, sa ginapatuman man nga 4-day on-site work week sa Iloilo City Government kay ti ang ilaya may work from home sila or field kada Biyernes, no. So man ina ang resulta nga ti ang operation sa mga opisina, ang paggamit sang kuryente, mabuhinan-buhinan gid kung wala sa mga empleyado kung Biyernes. Balikan ko lang ang tuhoy sa tagdaganay sang subsidy, no, sa aton sining nga mga kauturan nga mga PUJ. May ara siyang kondisyon nga the moment nga magbaton sila sini, they are also or they are still qualified nga magbaton iya sa mangin ayuda sang Department of Social Welfare and Development. Kaya kung madumduman ko sa nagligad nga pandemya, those nga nakabaton sang ayuda daw limit ang ila sini man nga eligibility, no, to accept or to receive sang benefit. Kung hindi ko magsala ang may kita sa una ang AX bala nga pinapanagtag, no? So ang plastada sini? Actually, Japes, no, ang ayuda sang Iloilo City Government, nawala na siya sang kondisyon nga kung makabaton ka na sang ayuda gikan sa Iloilo City Government, hindi ka na makabaton sang DSWD. In fact, no, ang mga tricycle drivers naton nga una nakabaton sang fuel subsidy, qualified man sila nga makabaton sang cash relief assistance, no. Kinanglan may ara lang gid sila sang requirements, amo na ang pinaka-importante, no. Isa dira ang franchise, dapat may ara sila sang valid franchise kag permit gikan sa Iloilo City Council. So kung kompleto ang imong requirements kag miyembro ka sang kooperatiba, sigurado gid nga duha ang imo nga mabaton ang ayuda gikan sa Iloilo City Government kag ang cash relief assistance gikan sa DSWD. In fact, sa tagdaganay sang tricycle drivers, mas damo pa may iban nga siguro wala sila nag-apply sa fuel subsidy program sang Iloilo City Government. Ito do 1,700 lang ang lista, pero sang nagtagdaganay na sang cash relief assistance naglabot sa 1,983. Buot silingon mas madamo ang nag-avail sang cash relief assistance nga 5,000 pesos, kaya medyo gamay-gamay man niya ang fuel subsidy sa tricycle drivers naton nga 500 pesos. So amo na makabaton gid sila basta may ara lang sila sang kompleto nga requirements. Di subong ongoing Japes ang tagtaganay, no. Ang first batch halin alas 8 sa aga tubtob alas 11 sa aga, kag ang second batch naman halin alauna sa hapon tubtob alas 4 sa hapon, ini sa mga designated areas sa Iloilo City Government. Kag para sa mga kauturan natin nga wala pa makapadulong, kinahanglan nila nga magdala sang original nga driver's license bilang requirement sa pag-release sang petroleum products. Ayun, so klaro mahimo nga makabaton sang duha ka ayuda, no, both from the city government and the Department of Social Welfare and Development, kumbaga augmentation pagid sa mga pagtingwa sang aton sining national government ang karon iya nga programa sang aton nga city government. Madamo gid nga salamat sa imo sining nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.
There you have it, mga biyan, ang latest nga mga update gikan sa aton sining Iloilo City Government gidulong sa aton ni Lodi Emerald Santiagudo tuhoy mga biyan sa pagpanagtag sang fuel subsidy sa aton sining nga mga PUJ o Public Utility Jeepney Drivers kag subong man ang pagbukas sa community kitchen sa Boulevard Molo kag sa Kalaparan, Arevalo. Duha pa lang so far ka barangay ang inisyal nga makabenepisyo sa sining liwat nga pagbuhi sa community kitchen batang aton sining Iloilo City Government nagapangita karon sa mga pamaagi agud nga mas mapasangkad ang ining programa. Again, ang ining community kitchen mga biyan mahimo gid nga masuportahan sa mga kultura naton nga luyang magpalabot sa ila sining suporta. Magpakig-angot lang sa City Social Welfare and Development Office kun sa CSWDO para sa pagpalabot sang inyo sining mga bulig. Kay kung madumduman naton mga biyan nangin dalayawon kanangin madinalag-on ang ginhiwat nga community kitchen sang tion sang pandemya bangod man sang mabaskog nga suporta sang mga Ilonggo sa mga negosyante, sang akadim, sang aton sining mga non-government organization sa aton nga city government. And we hope with this ongoing energy emergency, makakulangan mga biyan sang bastante nga supply, hindi lamang diri sa Pilipinas, kundi sa bug-os nga kalibutan, mas damo pagid ang pakita sa ila sini nga interest nga magsuporta sa siniiyang nga programa. Alas 9:43 sa aga. Sa gihapon nga pamati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Sa aton nga pagpanumbalik mga biyan, dugang nga mga update gikan sa nunituhay nga mahensya sang gobyerno pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdom. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:44 na sa aga. Sa gihapon nagapamati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyat ang pagwasang abiso sa publiko ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Negros Island Region o kon BFAR-NIR. Ila sini nga padayon nga gina-monitor ang mga report tuhoy sa ginpahayag food poisoning cases sa Cadiz City, Negros Occidental nga ginaangot sa Aloy o Tulingan. Sa BFAR-NIR, ang ila sini nga technical team is currently investigating the incident. Nagsandig sila sini nga preliminary report. Ang simptoma are consistent with combat fish poisoning. Suno sa DABFAR, ini ang isa ka hindi naturally occurring toxin sa mga isda mismo. But it happens when the fish is not properly kept or chilled from the time nga nahulik ini kag nakalabot sa merkado. Dugang pa sa DABFAR-NIR, kung ang mga isda kaangay sang Aloy kung Tulingan ang napabayaan sa initan, nagaproduce ini sang mataas nga level sang histamine which cannot be removed even nga lutuon o kon prituhon. Kaya parugyan sang DABFAR-NIR sa mga manugbaligya. Siguraduhon gid nga ang ila sini nga ginabaligya preska nga isda sa tanan nga oras.
Dagoon ini 1:1 ice-fish ratio. Kaga ipabilin nga chilled, especially subong iyang summer season. Ikawan man ang exposure sang isda sa mataas nga temperatura, agud hindi madasig nga maglubok mga biyan. For buyers naman sa mga manok bakal, ligawan ang pagbakal o kung pagkaon sa mga isda nga may ara sang metallic o kung peppery taste, nagapanimaho, kaga iban pang mga sinyales nga lubok na ini. Padayon man ang pagtrabaho sa DA-BFAR sa local governments ng Cadiz, kag maghiwat sa monitoring sa pila ka mga wet market sa probinsya sa Negros Occidental to ensure nga ang local market ang safe mga biyan. Pagpaghatag sang DA-BFAR NIR nga ang ikaayong lawas ng publiko ang nagapabilin nilang prioridad. Samtang good news naman sa mga mangingisda sa gikan sa Guimaras. Naka-record mga biyan sa 312,000 pesos nga kita sa ila sining pinakuling nga pag-ani sa Pompano ang Igdarapdap Fisher Folks Association o kung IGFA sa Nueva Valencia, Guimaras. Sa bulig sang Aquaculture and Mariculture Expansion and Invigoration Project sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung DA-BFAR 6. Ang nasambit nga grupo mga biyan ang nakatipon sa masobra 1 ka kilo o kung 1,000 ka kilo sang pompano. Amo ini ang ilang nabaligya sa balor nga 300 tubtub 350 pesos depende sa kadakuon. Sa dalom sa nasambit nga proyekto sa BFAR, ang grupo ang nagabaton sa mga fisher o na fingerlings pati na ang feeds para sa ilang initial cycle kag 10-meter diameter high-density polyethylene cage para sa ilang mariculture operation. Sa ikatatlong production cycle sang grupo, nakita sang BFAR ang mas pagpag-un sang technical capacity kag kumpiyansa sang ilang mga membro sa aquaculture bilang isa ka nagasanyog nga palangabuyan. Alas 9:49 sa aga. Kag sa aton nga katapusan nga balita. Padayong nagaagda ang aton sining Department of Agrarian Reform Western Visayas sa tanan nga mga estudyante sa kolehiyo nga magpasakop sa ikaduhang pelikula agraryo. Ang pelikula agraryo isa ka paindis-indis sa pag-obra sang malipot nga pelikula nga nagatuyo nga mapalapnag sang mga dalayaw nga istorya sang mga benepisyaryo sang agrarian reform. Kag subong man sa mga agrarian reform beneficiary organization kag sang iban pa nga mga pagtingwa sang DAR. Suno kay DAR WV Assistant Regional Director for Operations Ardo Anthony Arosteke sa interview sa Radyo Pilipinas, ang kompetisyon sa mga tuig ginabuksan mga biyan sa tanan nga college student nga enrolled sa mga pribado kung pampubliko nga kolehiyo o kung universidad. Kagaangay sa nagligan nga tuig ang labing una nga pelikula agraryo. Ang karong nga tuig nga pelikula agraryo mga biyan ang may duha gihapon ka kategorya nga ginaklipan sang ARB kag ARBO kategory. Bilang padya ang DAR Western Visayas maghatag isang kabugusan nga 400,000 pesos nga cash prize. Magabaton sang tig 15,000 pesos ang mga hingadlan nga Best Director, Best Actor, Best Actress, Best Cinematography, Best Editing, kag Best Screenplay. Samtang pareho nga magapauli sang 60,000 pesos ang paghingadlan nga Best Film sa duha ka kategorya. Tig 30,000 pesos naman sa Second Best Film, kag
20,000 pesos sa third best film. Tubtob na lang mga biyan buwas nga adlaw Abril 10 ang pagbaton sang entry sang DAR WV. Alas 9:51 sa aga. Mabiyan wala kita sang oras nga nabilin sa aton sining nga pagpangalagad. Dari na gilamang kutobatong edisyon sa buong adlaw sang Webes, Abril 9, tuig 2026. Ulop na kita liwat sa adlaw sang Lunes, Abril 13, pagudbuas nga adlaw. Talaga patuman kita sang work from home arrangement kada Biyernes. See you on Monday, same time, same station. Sa kanagilamang sa akon nga mga katuwang technical, Mr. Alan Defantes sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalaga, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong nga pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.